na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara. Nalimas ang luxury cars ng flood control queen na si Diskaya. Nilusob po ng Bureau of Customs ang naturang bahay ni Sara Diskaya dyan sa Pasig City. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share at pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Walang kawala po ang naturang kontraktor ng flood control projects under Marcos admin na puro mga substandards. Yung iba mga multo pa na bumili lang ho ng luxury car dahil po sa payong ng ina nila. Vice President Inday Sara Duterte, planse ng mga bubonistang, tanganistang loyalista ni NGWM. Nabisto, balak umanong ipapakulong si Vice President Inday Sara Duterte bago mag-2028 presidential election. At ang gawing susi ng naturang plano ng mga kalaban ng mga Duterte ay si Bonyeng. Yeng, magaling ka talaga dyan, Yeng, no? Alam mo tong taong ito, no? Kulang na lang sana, isang perma ng bulate, pero ayan, nabuhay pa, Yaward. Naniniwala na talaga ako na pag masamang damo, mahirap magurgor. Ayan, no? Mag-asara na lang daw umano sila, ayon kay Manggagamit. Ayan! Ayan! Pala, guys, bago po muna yan, pag-usapan po muna natin si Sara Diskaya bago si Vice President Inday Sara Duterte. Parehong Sara ang pag-uusapan natin. Yung Inday Sara walang H. Pero yung isang Sara may H po yun, Sara. Ang munting rina ng flood control projects. Kagahapon nga ho, mga kabisdak mo. Nilusob nga ho itong resident ng ng reyna ng flood control na si Sara Diskaya dyan sa Pasig City upang i-serve ang warrant of search warrant pala, search warrant. Hindi warrant of arrest, malapit na yan. I-serve ang search warrant tungkol po dito sa mga luxury cars na nauna nang nagtrending dahil sa interview kay Julius Babaw at kay Corina Sanchez, no? Na mukhang hindi na nga ho yata lumabas sa news si Julius Babaw itinanggalan. Dahil dito kay Sara Diskaya. So, noong video na yun sa interview, sabi Portino, 40 ka luxury cars na pinakita pang pinagmamayabang ng dahil sa DPWH na bago ang buhay nila, Yawards na. Tapos, nung hearing naman, makailan, di ba, kakatapos lang sa Blue Ribbon Committee nung Lunes, itinanggi naman ho niya na 40 daw yung luxury cars. 28 lang. Di umano yung luxury cars ng mga Diskaya family. Kaya na nga naman sa bisa ng search warrant, sinugod po ng Bureau of Customs ang mga luxury cars ni Diskaya. Panoorin po muna natin ang balitang ito, mga kabisdak. Palike, guys! Oh. Pinasok ng mga operatiba ng Bureau of Customs ang opisina ng contractor na si Sara Diskaya para ihain ng search warrant kaugnay ng kanyang mga luxury cars. At para nga sa ibang detalye, live mula sa Pasig, si Mon Gualvez. Mon, ano bang nadatna ng BOC dyan at ilan sa mga pinaghahanap na luxury cars ang nakita nila? Nikki, nagpapatuloy sa ngayon ang paghahain ng search warrant ng Bureau of Customs dito sa tanggapan ng St. Gerard Construction na pagmamayari nga ng pamilya Diskaya. According sa dokumentong hawak ng Bureau of Customs, 12 na mga luxury vehicles yung kanilang hinahanap at binabantayan dito sa pagmamayari nga ng mga Diskaya na pinaghihinalaan na walang nakuhang verification ng import entry. Ibig sabihin, may probable cause na baka hindi nabayaran ng tama yung mga import duties and taxes. Sa mga oras na ito, dumating na rin dito si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno para nga tignan at puntahan personal itong pinaka-compound, no, ng mga pagmamayari nga ng Diskaya.
12 lamang mula sa 28 na nabanggit ng mga diskaya na pagmamay-ari nila ang titignan pa lamang ngayon ng Bureau of Customs. Ito ay para nga talaga matutukan na malabanan yung smuggling at masigurong tama yung pagkolekta ng duties and taxes alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act. Sabi ng Bureau of Customs, 2 beses na daw nag-attempt kagabi ang kanilang mga tauhan sa paghahain ng search warrant pero hindi ito natuloy at nagpatupad na lamang ng maximum tolerance kaya pinagpaliban at ituloy na lamang ngayong umaga. Nakabantay sarado rin dito ang iba't ibang mga tauhan ng Highway Patrol Group ng PNP, ng Philippine National Police, ng Philippine Coast Guard at syempre ng Customs Police. Nikki. Mon, ano rin bang nagtulak sa customs para inspeksyonin na nga itong mga sasakyan ng mga diskaya? Tama ba na rehistrado rin itong mga to sa LTO kahit pa iniimbestigahan nga ng BOC? Yun nga, yung sabi natin kanina, Nikki, 12 sa hawak na dokumento ng Bureau of Customs, meron daw na nalaman sila na walang nakuwang verification ng import entry. Ito yung 12 luxury vehicles na posibleng probable cause na baka hindi nga raw nabayaran ng tama no yung mga import duties and taxes. So yung in relation sa mga registrations sa LTO, that we will find out after ng ginagawa pa rin nila ngayon na search warrant dito nga sa loob ng compound ng St. Gerard Construction. Nikki. And Mon, ilan ba dun sa mga pinaghahanap nila na 12 ang nakita nila? Sa ngayon, wala pang eksaktong figures na binibigay ang Bureau of Customs dahil talagang hindi pinapayagan ng media sa loob ng compound. Pero nakordonan na yung ibang bahagi ng parking area. So may mga nakita na sila dito na mga possible na out of the 12, no, meron na sila mga nakordonan na mga vehicles or luxury vehicles sa loob. Pero yung eksaktong figures, mamaya alamin natin mula mismo kay Commissioner Ariel Nepomuceno na kararating lamang ngayon dito sa area. Nikki. Mon, sige pang huli na lang, no? Ano bang susunod na hakbang ng BOC? Kanina nabanggit mo na ang in question naman dito ay yung taxes. Kapag ba nabayaran ng mga taxes ay okay na? Kung sakasakaling napatunayan na hindi nga ito dumaan sa tamang proseso at talagang hindi nga ito nakapagbayad ng mga import duties and taxes, may possibility na hatakin ang mga sasakyan na ito dahil paglabag nga yan sa Customs Modernization and Tariff Act. Okay, ayan po yung nangyayari kagahapon nga ho. Pinuntahan ng Bureau of Customs. Mantakin mo ha, from 40 luxury cars tapos nagiging 28 tapos yung hinahanap ng Bureau of Customs ay 12 lang. Dahil nga daw yung 12 yung import na mga dokumento, import duties mukhang hindi dumaan sa tamang proseso. Yung 12 lang. So, kung yung 12 lang yung may tama sa dokumento, may sabit pala, paano na yung iba? No? Kailangan silipin din po yun. Baka hindi naman po yun. Dapat lahat kasi sinabi 28 sa hearing. So, dapat yung lahat ng 28 luxury cars, imbestigahan. Kasi milyones po yung halaga. Mantakin mo. Yung bumili lang siya ng luxury cars dahil sa payong. sorry. Tingnan mo. Nakakalulang yaman is Estrada plugs 80 cars of Diskaya. Dapat yung 80. Mga 80 pa lang sasakyan. Yan sana yung titingnan lahat. Para malaman kung tama ba. Nagbabayad ba ng tamang buwis. At tax evasion, posible eh. Tingnan mo ito, Sara, inaming may biniling luxury car dahil nagandahan sa payong. Ginawa yung tanga, no? Lahat na, kasi pera man ng bayan yan. Hindi naman pera yan talaga ni Sara Diskaya. Yan yung yung dapat gawin ng Bureau of Customs. Kasi 12 lang daw eh. Noong pumunta ho sila doon, tinago po yung 12. Wala po silang nabutan. Lahat ng mga sasakyan doon nalimas. Talagang wala, pero binalikan nila. Ito muna, panoorin po muna natin yung nangyayari dyan. Ang galing din ni Diskaya eh. Ayan, pinasok po nila yung loob. Ayan. Ayan na lang oh, wala na eh.
Dalawa na lang daw yung nakita nila dyan. Tingnan natin kung talaga nandyan. Ang pakay natin, pagbayad ng tamang buwis kung talaga may tulong sa mga buwis na binayaran. Yan, isang ayon of course, ang direksyon na pinigil sa atin ng Pangulong Bongbong Marcos, tingnan natin talaga kung may mga violation. Doon din sa nangyayari mga pag-imbestiga ng Blue Ribbon Committee na inahandle ni Senator Marcoleta. So tumutulong din tayo dyan upang malaman natin talaga kung yung bang mga luxury vehicles ay talagang nakapagbayad ng tama at kung talagang meron mga violations sa batas. So tingnan natin, bibigyan natin sila ng pagkakataon, papakita naman sa atin yung mga dokumento nila kung talaga nagbayad sila. Sa search warrant, ilan po bang covered na sila? 12. Sa ulat kasi sa social media, di ba, ang inaamin din 40, di ba? So kaya lang, ang sa search warrant kasi kailangan fully identified with the details. So 12 din yung identify natin. Ngayon, kung may makikita tayong iba sa loob, plain view doctrine naman yan, pwede na nating isama yun. Ano? Ngayon, kung meron naman dyan mga nakatakas na o nailabas na, ano rin naman yan eh, sa dulo nito makikita rin naman natin yan dahil ititimbre na natin kagad sa Highway Patrol Group. Bago lang ngayon yung pinuno niyan, si Colonel Marantan, si Hansel, ano? Nag-usap kami yan kahapon, eventually, masusukol at masusukol din naman natin yan. Kaya ito ako sa pamilya ng Diskaya, bilang advice, para maipakita nila yung good faith. Dali nila rito hanggang bukas siguro, ipakita nila sa atin yung mga papel upang magkaroon sila ng pagkakataon na mabayaran ng tama. Kung talaga naman binili nila ito ng tama, ano? Ngayon kung binili naman nila ito sa isang dealer or broker at may pagkakamali, doon kami pupunta. Ibig sabihin, posible naman na buyers in good faith sila. At this point, tinitingnan muna natin sila na possible buyers in good faith sila. Titingnan natin yung dokumento kung saan naman sila bumili nung mga sasakyan nila at yung mga dealers niya, kung tama ba pinagbayaran. Otherwise, ang BOC ay mapipilitan tayong gamitin yung ating kapangyarihan upang gamitin namin yung tinatawag na Warrant of Seizure and Detention, WSD. Kukuhanin natin yung mga sasakyan na yun at titingnan natin kung hanggang saan po yung pananagutan ng mga mismong nagbenta o nag-import nito. Meron na tayong mga impormasyon pero sisiguraduhin natin tama at accurate. Papasok na rin naman. Buta, damay-damay sila lahat dito, pati yung ahinte ng sasakyan dyan. Yung dealer ng sasakyan, dali. Yung pinagbilhan, malamang, hindi rin nagbayad ng tamang buwis yun eh. O ayun sisilipin yung 12 lang, kasi kaya pala 12 lang, dahil yun lang yung na-identify nila. No, yun lang yung nakalagay sa search warrant. Pero kung meron silang naabutan na nandoon mga luxury cars na wala sa search warrant, ay pwede na rin po doon yan daw isama. Ang problema nga, dalawa lang yung naabutan. Pero, binaligan ng Bureau of Customs pagkagabi. Limas talaga, limas as in limas. Kinuha na po, tinuluyan na pong hinatak ang 12 na nakalagay sa search warrant. Narito po. Ayan. Huli po dyan si Sara Diskaya. Tuluyan na pong naaninag. Ayan na, kinurdunan na po ng yung mga sasakyan ni Sara Diskaya. Ayan po teka lang, iba yung balita. Ito. Halos kompleto na ng Bureau of Customs ang pagbawi ng lahat ng 12 high-end vehicles na nakalig sa pamilya Diskaya matapos ang isinagawang search operation sa compound ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation sa Pasig City. Kompleto na daw. Tingnan natin konti para makita ninyo yung pili kayo dyan. Sa akin yung kulay pula. Okay. 2 sa mga sasakyan ay nasamsam kaninang umaga habang 7 ang isinuko ngayong gabi. Ang 3 natitirang sasakyan naman ay nasa mga service center na nakatakdang isuko rin sa Bureau of Customs. So, yung 12 pala
ay kusa pala nila yang ang isinoko na lahat na yan. Yan na po yung dahil sa payong. Kasi kailangan nila isuko. Kasi pag hindi nila isuko yan, tibag sila dyan. No, grabe yan. Milyon-milyon ang halaga ng mga sasakyan na yan. Luxury cars po yan, ha. Yan ay katas. Yan ay katas ng flood control. Na binigyan ng pagkakataong pinagyaman po ito ni BBM. 31 billion po eh. 31 billion nung nakuha ang kontrata ni Diskaya sa flood control lang, ha. Under Marcos admin. Hindi ako kontento lang sa ganyang-ganyang nangyayari. Parang kumpiskahin mo na lang, no? Yung mga sasakyan. Kailangan sampahan ng kaso ng masampulan ho. Kasi pag hindi po ito sampahan ng kaso, walang kwenta hausyaw talaga. Kasuhan ng tax evasion, kung hindi nagbabayad ng tamang buwis, panagutin, pera ng bayan yan, awards, no? Ito, pag-usapan natin nung isa pang Sara. Ito yung kaibigan natin, no? Yung next president, Vice President Inday Sara Duterte. Kasi nga, itong si Mangga, nag-press con kagahapon, ang tindi ng kanyang isiniwalat, na di umano yung ginagawa ngayon kay Vice President Inday Sara ay plan C na. Ibig sabihin, yung plan A, palpak, yung plan B, palpak. So ngayon, nag-plan C na sila. Ay, ang tindi ng mga buaya eh. Paano nalaman ni Senator Amy itong mga plano na ito? Kasama ka ba, Senator Amy, sa plano nila? Kasi plan C na daw eh. Ito pakinggan natin sa mga sinasabi ni Senator Amy Marcos. Mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon. Hindi lang mga Duterte ang ipapakulong, pati mga Duterte supporters. Patay tayo dyan. Anong kaso? Bakit nyo kami ipapakulong? Illegal na ba yung pagsasalita natin, pag-criticize sa gobyerno? That's part of freedom of expression at freedom of speech. Siguro, ang gagawin nila, gawa-gawa ng kaso. No? Gawa-gawa ng kaso. Yung mga mabibigat na mga supporters. Pero kahit siguro hindi mabibigat, basta palagi kang tumutulig sa, masakit yung mata at tainga ni Bake. Tuloy. At ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Naunpay... Teka lang Ang Plan A kasi, People's Initiative, si Tatay Digong yung bumanat dyan. Kaya nga nagkaroon nga ng maisog rally, no? At nabisto dahil pagpapapirma ni Tambaluslos sa PI, no? Ayuda daw, AKA, pero PI yun. Nabisto yun eh. Pero, tinutulan din talaga ni Senator Amy. Tama ho din yun. Yung Plan B naman, impeachment. So, noon pa yan, si Vice President Inday Sara, sinabi na niya na yung plano talaga sa kanya, i-impeach. Kasi nadulas po si Franz Castro. Si Franz Castro talaga yung nadulas, bunganga ni Franz yun na impeach Inday Sara. Nangyari nga. So, ito yung Plan A, PI, noon siya yung pagiging Prime Minister. Plan B, impeachment. So, wala na rin yan. Patay na rin yung impeachment. So, Plan C, ombudsman. Mukhang tama talaga yung mga teorya natin, no, na si Boying gagamitin ho talaga ng gobyernong Marcos laban kay Vice President Inday Sara. Pakinggan natin si Mangga. Plan C,
Nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Mag-asaran? Paano ba mag-asaran? Pangit yung parang asaran lang. Hindi. Kailangan, huy go todo. Blood compact. Dugo sa dugo. Laman sa laman. Walang kaibigan. Walang kapatid. Sungag kung sungag. Ano mag-asaran? Huwag naman mag-asaran lang. Ang bira naman. Magbirahan. Magbanatan. Ganun. Para hindi halatang manggagamit. Ito, Leo. Para kayong mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027, paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buhaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Ngayon, ang OMB, Bantayog ng Katwiran, para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin? Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Ay, kayang tanggapin. Mga mukhang pera mga tao ngayon eh. Malaking pera yan guys dyan sa ombudsman. Acting ombudsman. Talagang presyohan talaga yan. Kaya sabi nga ho ni Senador Marcolita, kasi sabi nga ni Bintolfo, mag-imbestiga, diretso tayo sa ombudsman. Sabi ni Senador Marcolita, hindi nyo ba alam na sandamakmak na korupsyon yung ombudsman? Talagang may korupsyon dyan sa ombudsman. Kung walang prinsipyo ka dyan, sa ombudsman, nabibili ka ng pera. Kasi nga, yung ombudsman, ito po yung nag-iimbestiga sa mga government official, public official. Yun yung mandato nila. So ngayon, para mabswelto, ikaw naman, buhaya kang government official, para walang problema, bubusalan ka na ng pera. So mukhang ito na nga yung punto ni Senator Amy na bubusalan ng pera itong ombudsman na ito para si Boying makalusot dito sa Judicial Bar in Council para maging ombudsman siya. So lilinisin si Boying. Yung kaso ni Boying i-cleared ng ombudsman. Tuloy po. Wala lang. Naloloka na ako. Nabuang na doon siya. Masyado nang maliwanag ang pattern. Noon sinabi ng iba na napaka-alarmist ko. Bakit ko binubulabog ang lahat tungkol sa PI? Ngayon, tignan natin. Tapos yung impeachment, walang maniwala na itutuloy. Ayan, pinuloy. Wala rin nangyari. Kaya nandito na tayo sa Plan C. Yan talaga ang nangyayari. Ma'am, saan nyo nakuha yung information na may ganitong plano? Mag-ombudsman siya para ipakulong si VP Sara? Maliwanag naman kasi talagang sinabi na rin nung nag-iimbestiga yung mga Quadcom tungkol sa confidential and intelligence funds na ang tinutukoy plunder charges, non-bailable, kulong bago 2028. Nakausap nyo na si VP Sara about this, ma'am? Yung possibility Hindi, ng actually hindi pa. Kasi wala siya rito, sa totoo lang. At sa dami ng problema nun, dadagdagan ko pa.
Hanggat kaya ko, talagang hindi ko tatantanan to at mag-asara na lang kami. Asaran. Magbanga yan. Sorry? Masagot po, yun din ang gusto ni VP Sara, masagot sa proper forum yung mga charges laban po sa kanya. Tama. So, hindi ba parang ano, o talagang si SOJ Remulla po yung bagong bala against her and the Dutertes po? Tignan nyo yung mga kilos nilang lahat, di ba? Doon patungo. Kung sana magkakaroon ng patas at makatotohanang depensa sa korte, kung papayagan siya, yun ang gusto niya. Pero kapag ganito na brasuhan, may balitang suhol, ginagamit yung mga may personal relationship, pinapaltan yung walang kamalay-malay na justice. Kung ano-ano ang nangyayari, pipilitin ng JVC, pa-i-interviewin. Ang bihira, hindi ba nahalata na brasuhan na talaga ito ng todo-todo? Kaya sabi ko nga, kung ganyan at hindi kayo maawat sa pamumulitika, mag-asaran tayo, hindi ko rin kayo tatantanan. Alam nyo, manggagamit talaga to si Amy. Promise. Sa totoo lang, no? Si Amy Marcos, bira ng bira, di ba? Banat ng banat sa Marcos admin. Pero hindi man lang magantihan ng gobyernong nakangiwi ang panga. Yung sinasabi niya na makukulong ang lahat ng mga Duterte supporters, kasama siya. Mukhang malabo nakasama siya eh. Kasi nga si Pastor Quebuloy, di ba, bumabanat eh. Nasaan ngayon? Sa kulungan. Si Harry Roque, nasaan ngayon? Eh, may warrant of arrest eh. Pero siya dakdak na nanandakdak. No? Kung ano mga pinagsasabi niya, hindi man siya napakulong. Ako nagdududa talaga ako sa kay Senator Amy. Matalinghaga tong pagkataong ito. Talagang manggagamit to the max. Kasi, kung sabi niya, ako sa PI, sa impeachment, sinabi ko na ngayon, plansin na naman. Dahil daw, meron siyang mga impormante sa loob na nagsasabi sa kanya. Pero bakit siya hindi masungag-sungag? Anong meron? Yun nga lang yung sa Villamor Airbase eh. Yung totoong kakampi siya dapat nag-video siya, nag-live siya at sabi, tigilan nyo yan, magkagulo tayo. Doon pa lang, makikita mo na. Kasama ka, Senator Amy, sa plano laban sa mga Duterte. Kasi hindi ka man lang nakasuhan. So ngayon, kunyari, papakinggan natin itong si Senator Amy. Papakulong si Inday Sara, non-billable. So ang gagamitin nila, si Boyeng. Si Boyeng yung maging ombudsman. Mukhang may sense din kasi yun din naman talaga yung tsorya natin na si Boyeng gagamitin. Kasi ang kapal naman ng mukha, meron siyang kaso sa ombudsman, ay maglakas ng loob siya, magsumite ng kanyang application bilang ombudsman. Na-interview na po yata itong si Boyeng. Kaso ang problema, sasabit si Boyeng. Tinabla po siya ng Supreme Court. Kasi kung mayroon palang kaso, hindi ka daw dapat. Talagang automatic disqualified ka. Sabi ng Supreme Court kagahapon, Supreme Court spoke on Remulla's bid, no ombudsman clearance, no nomination. Ayun po yung yung stand ng Supreme Court. Na dapat po yan ay sundin. Sabi dito kinumpirma na wala pang clearance mula sa ombudsman sina Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nang isinalang ito kanina sa public interview ng Judicial and Bar Council. Matatandaan na nakabinbin ang patong-patong na reklamo laban kay Remulla sa ombudsman dahil sa illegal na pagdakip sa pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Walang clearance. Pero bakit in-interview? Anong reason? Dapat yung Judicial and Bar Council na mismo ang nag-disqualified. At sinabi na ho nila, sorry po, is O.J. Remulla
wala kang clearance, may kaso ka, disqualified ka na. Hindi po pwedeng interviewin namin kayo. Kasi paglabag yan sa saligang batas. So ngayon, bakit ginawa yan ng Judicial and Bar Council na pinilit na interviewin si Boying? So ibig sabihin yan, binigyan ng pagkakataon si Boying na ayusin yung problema na makakuha siya ng clearance sa ombudsman. Para ang labo ho, no? Walang clearance pero may interview. So baka sakali, mahilot nila yung acting ombudsman at ibasura yung mga kaso ni Boying sa ombudsman at magkakaroon ng clearance. So ayun, nahabol niya yung interview. So hahatakin, maging ombudsman si Boying. Ang tanga ng Pilipino kung ganun. Papayag tayo dito. To be follow. Yung clearance, interviewin nyo muna ako. Puta, ang tindi ng kapangyarihan ng Remulla. Dito ko na po makikita na parang nagpapatakbo ng Pilipinas talaga. Remulla Brothers. At itong si Marcos, walang kwenta. Kaya nagugulo ang taong bayan dito eh. Minsan nagsasabi si Tambaluslos, nagpapatakbo ng Pilipinas. So, isa din yun, presidente. Sabi naman si Pabake, ang nagpapatakbo ng Pilipinas, isa rin yun. So, dalawa. Ito naman, sabi naman, Remulla Brothers ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Kaya ang resulta ng ating bansa, gulo. Walang direksyon. Kaya ang korupsyon sandamakmak at para tuloy-tuloy ang kanilang kaligayahan hanggang 2028, ginagago ang mga Duterte, ginagago si Vice President Inday Sara, at gusto nilang ipakulong. Kung totoo man ho ito, dapat ang taong bayan ay gumising at mamulat na. Kasi hindi ho po pwede ang ganitong mga gawain ng mga demonyo diyan sa gobyerno. Bisdak Pilipinas, God first.